What's up, COG fam? Just one more week and November is here. Hello, I am AR and welcome to our online worship service. And church, we are a month away from Christmas and New Year. Kaya naman, how's your 2025 so far? And we pray it is feeling blessed despite of every challenges and circumstances. That is why, so much for that. And bago po ang lahat, kaway-kaway po sa ating mga online family and online viewers. Happy Sunday po. That is why, if it is your first time watching with us, just comment any red emoji because we would love to recognize and welcome you. And now, here's our announcements for the month of October and November. Our Relationship 101 will be happen this Saturday. Yes po, this coming Saturday, October 31. That is why if you have a heart to connect to other people, true relationship building, this one is for you. Kaya naman, wag kang mawawala. See you ka-relationship. And church, this is one of the most exciting announcements this coming November because we will be having our 3 new time slot worship service. It will be 9:30 a.m., 4 p.m., and our last service will be 6 p.m. That is why wag kang mahiya na mag-invite. Do not hesitate to invite your loved ones and to spread the good news to them. Kaya naman, kita-kits! And church, our church is slowly being furnished. Kaya naman, if the Lord is touching your heart to be part of our Project Flooring, do not hesitate to approach us or to reach out Sister Maylene de la Cruz. And that is all for our announcements. Be revived and be recharged and be ready to receive His glory through our praise and worship. Kaya naman, once again, I am AR. God bless and see you later after the service. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh God, we praise you. We honor you, Lord. Hallelujah! Oh, hallelujah! Ayan po, isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. And before we start, pwede po bang batiin nyo po muna yung katabi nyo? Come on, pwede bang ngitian nyo po sila kahit po hindi nyo sila kakilala? It's good to be in the house of the Lord today. Amen po ba doon? And before we start, kahit po konti tayo, can we all shout our loudest hallelujah for the Lord in 3, 2, 1! Come on, alam kong may mas ilalakas pa yan para sa Panginoon. In 1, 2, 3! Hallelujah! Hallelujah! Come on, pwede mong palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! And right now, before we start praising and worshiping our God, alam kong lahat tayo ay excited na because this is a new morning, a brand new day na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. That's why today, church, pwede bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo o balikat ng katabi mo? And as one church, we will pray together before God. Oh, hallelujah, God. We praise you. We honor you. We glorify your name, oh God. We worship you. We bless your name, oh God. And Lord, muli, Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa bagong umaga, sa bagong hininga, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin po, sa bawat isa na naririto, Panginoon. And Lord, today, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, for your unending love, for your goodness, for your faithfulness upon our life, and for your grace and mercy. Maraming pong salamat, Panginoon, for the privilege to be here in this place, to freely come to you, to freely worship you, oh God. And for we know, God, today you are about to do something big and something great in our life. That's why, Lord, we are here in this place with humble heart, Panginoon. May you give us a heart with humility, Panginoon, that as we come to you, Lord, we will come to you with a broken and a contrite heart, Panginoon, na kami po, bawat isa po sa amin ay lalapit sa iyo, Panginoon, na may pusong nagpapakumbaba, Panginoon. For we know, God, na lahat ng meron kami, na lahat ng
ang amin pong kalakasan ay dahil lamang sa grasya mo at sa kabutihan mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. And Lord, may you allow us today, O God, to worship you freely in spirit and in truth. That as we worship you, O God, we will experience joy. We will experience peace. And Lord, there will be transformation. There will be breakthrough upon your people in the name of Jesus. Kaya Lord, maraming pong salamat muli, Panginoon. Ikaw lamang po ang amin pong itinataas sa lugar na ito, Panginoon. May you continue, God, to prepare our hearts, our mind for you today, Panginoon. Ikaw lamang ang maghari. We honor you and we love you, God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout. Amen. Hallelujah. Come on, pwede ba palakpakan po natin ang ating Panginoon? Hallelujah. And once again, can we shout our loudest hallelujah in 3, 2, 1. Hallelujah. Hallelujah. Come on, pwede bang as we worship and praise our God, pwede ba palakpak mo yung mga kamay na yan para sa Panginoon? Hallelujah! Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Come on! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Come on! Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Come on, can you wave those hands? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, one more time. Ano mang maging panahon, ano mang maging sitwasyon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 come on, pwede ba ipapatuloy natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon? And together, we will declare that there is no one like our God. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang Come on, katulad, lalala everybody, we're gonna kang sing.
sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, make it even louder. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, one more time. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw ba? Oh, oh, come on. Whoa, oh, oh, oh. Come on, we're gonna sing. Whoa, whoa. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, whoa. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, whoa. Whoa, oh, oh, oh. Kami ay narito upang sumamba sa'yo. Ang lahat ay luluhod, itatanghal dakilang pangalan mo. Iisang tungkulin, iisang damdamin, ika'y aawitan, ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwagayway, O Yahweh. Mga paay, ilulundag, O Yahweh. Purihin si Yahweh. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Ang kagalakan mo, ang tanging lakas ng puso ko. Iisa tungkulin, isang damdamin, iisa damdamin, ika'y
Itaas yung mga kamay na yan. Mga kamay, iwag-iwag, o Yahweh. Mga bahay, ilulundag, o Yahweh. Puri. Come on, alam ko mas may ilalakas pa yan, kapatid. Ang ngalan mo'y itataas, o Yahweh. Mga kamay, iwag-iwag, o Yahweh. Mga paa, ilulundag, o Yahweh. Purihin siya. Come on, minsan pa. Ang ngalan mo'y itataas, o Yahweh. Mga kamay, iwag-iwag, o Yahweh. Mga paa, ilulundag, o Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. 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 Come on. Yahweh. Yahweh, Yahweh. 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 Hallelujah. Yahweh. 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 Hallelujah. Come on, can you shout hallelujah? Hallelujah. Come on, give your shout to hallelujah. Hallelujah. Oh God, pinupuri ka namin at sinasamba, O Diyos. Hallelujah. Once again, pwede ba yung pinakamainam at pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon? Oh, hallelujah. Oh God, marami pong salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na sa iyo pong presensya, merong kagalakan, Panginoon, at may kapahingahan. And Lord, today, we are here in this place, Panginoon, because we want to offer this time, to offer you our worship today. And church, God wants you to be in this place. God invites you. God had called you to be in this place not by accident, but for sure, but surely, God have called you in this place because He has ought to do something big and something great in your life. Kaya pwede ba palakpakan po muna natin ang ating pong Panginoon? Oh, hallelujah. Oh God, you have been so good and so faithful to us. And as we worship our living God today, can we come to Him with a humble heart? Pwede ba lalapit tayo sa ating Panginoon sa araw na ito, na tayo ay nagpapakumbaba, na tayo ay walang ipagmamalaki, Panginoon. Sapagkat, Lord, kami ay naririto dahil lamang sa grasya mo, God. That's why, church, God is telling to us today with His word, sabi sa mga awit, chapter 51, verse 17, ang handog ko sa inyo, O Diyos, ay isang pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Sapagkat, O Diyos, ito ang handog na hindi ninyo tatanggihan. And the church today, God wants to tell us na hindi naghahanap ang ating Panginoon ng perpekto o maayos na puso. Sapagkat ang Diyos ay naghahanap ng pusong marunong magpakumbaba, ng pusong marunong magsisi sa nagawa niyang kasalanan, ng puso na marunong humingi ng kapatawaran sa ating Diyos na tagapagligtas. And
church, pwede ba itaas mo yung mga kamay na yan? At sa ating pagpupuri, tayo ay lalapit sa ating Panginoon na may pusong basag, na may pusong nagpapakumbaba, sapagkat sa ating Panginoon, nasa Kanya ang kapatawaran, nasa Kanya ang kagalingan ng ating mga puso. Oh, hallelujah! Oh, Jesus! Oh, we worship You. Lord, pwede ba manatiling nakataas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon? Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako Jesus, Ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, Ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya.
Suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig mangingibabaw ang kalooban mo. Suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig mangingibabaw ang kalooban mo. Suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo, mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig mangingibabaw ang kalooban mo. Suliranin man ay dumating. Come on, we declare this, church. Mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig mangingibabaw ang kalooban mo. Ika'y karapat-dapat na purihin, ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat, Jesus. Ika'y karapat-dapat na purihin, ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, ika'y nag-iisa. Come on, ika'y karapat-dapat, Jesus. Ika'y karapat-dapat
pinupuri ka namin. Minsan pa, pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? Minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman Ikaw ang hari, aking pinadanging Jesus. O Diyos, Ikaw ang natatangi, Ikaw ang aming tinatanging Panginoong Jesus na nag-iisa. O Diyos, dakila ka. O Diyos, Ikaw ay nararapat na papurihan at itaas sa aming pong buhay, O Diyos. Kaya Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon at pribilehiyo, Panginoon, na kami ay malayang nakakalapit, kami ay malayang nakakapagpuri sa iyo pong kaharian, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa presensya mo. Maraming salamat, Panginoon, for we know, God, na hindi ka patapos sa amin pong buhay. Kaya Panginoon, we commit to you the rest of the service, Panginoon. We commit to you the rest of the day, O God. May you continue, God, to speak to us, to reveal to us your word today. Ikaw lamang po ang aming itinataas sa lugar na ito. We honor you and we love you, God. In this we pray in Jesus' name. Everybody shout. Amen. God bless everyone. Sino po dito? Pwede ka ba makita yung mga kamay? Excited ka marinig ang salita ng Panginoon? Amen! Hallelujah! Kaya po sige, bago tayo po mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po'y lumapit sa Panginoon at tayo pong lahat ay mananalangin. Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang umaga po na ito. Kami po ay dinala mo dito sa iyong tahanan, Panginoon. Kami po ay nakaranas ng iyo pong pag-ibig, ng iyo pong presensya, Panginoon. At sa mga oras po na ito, sa aming pong pag-aaral ng iyo pong salita, Panginoon, dalangin po namin na kami po ay turuan mo. Buksan mo po, Panginoon, ang puso, ang isip, Panginoon, ng bawat isa, that Lord, as we receive your word, we will receive, O God, with faith, Panginoon, with excitement. And Holy Spirit, we ask you to be our teacher this morning. Ano man po ang aming mapag-aaralan, Banal na Espiritu, ikaw po ang aming maging guro. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat po ng ito. We honor you and we love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, walakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ano po? And I am privileged and excited po. Pag-aralan natin po ang salita ng Panginoon ngayon pong umaga po na ito. At salamat po, medyo huminto na po yung pag-ulan. Praise the Lord. Kasi po medyo ang hirap din dito, di ba? Minsan makinig. Kasi po yung ating bubong, konting ulang rinig na rinig mo. Di po, akala mo may mga nagbabatuhang graba sa taas eh. Kaya po, praise God, medyo huminto na. Ano po? At ngayon pong umaga, ang pag-usapan po natin, ang title po, ang ating pong pag-uusap, ayun. Asa na? Ayun. Grabe naman yung edit na yun. May paano? Ayan. So, heavenly mindset. Pakisabi sa katabi, heavenly mindset. Ayan. Sige, pakisabi sa katabi, heavenly mindset. Ayun. At alam niyo po, pag naririnig mo talaga ang salitang heaven o yung langit, when we hear the word heaven, it excites us. Ano po? Talagang na-excite ka. Ano po? It makes us think of our future home, di ba? Pag naririnig mo ang salitang heaven, ayan ang naiisip mo, na yan ang gusto mong mapuntahan. Ano po? It makes us hope to experience heaven. Ano po? At syempre, sino po dito langit ang gusto mong mapuntahan? Pwede bang pakitaas po yung kamay? Nakikita ni Lord. Yung gusto mong mapuntahan, langit. Amen.
Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayoko na pong tanongin kung sinong gustong mauna, mahirap na. Ano po, basta ang mahalaga, gusto nating lahat ay langit, no po? At kung yung katabi mo, sinagot niya, gusto niya sa langit, sabihin mo, sa langit, walang mainit ng ulo. Sabi mo sa kanya. Sa langit, walang mainit ng ulo, walang laging galit. Ano po? You know, in heaven, ano po? It's full of joyful people. In heaven, it's full of grateful, loving, and kind people. Ano po? Kaya ang langit po, ito po yung lugar na inihanda ng Diyos para sa mga taong handa din. Ano po? Heaven, it's a place for, it's a prepared place for prepared people. Kasi po, hindi tayo pwedeng pupunta ng langit, di ba? Na kung ano po ang ating pamumuhay sa mundo, ay ganun din lamang po. No? So, heaven is a prepared place for prepared people. So, why we are here on earth, na dapat po tayo na nandito pa lamang sa mundo, no, sa lupa, ang ating pong pamumuhay, ang ating pong kaisipan, ano po, ay puno na po ng kaisipang panglangit. Na nandito ka pa lamang po sa lupa, ano po, ang iyong pananaw, ang iyong pong perspective bilang isang tumanggap sa Diyos, you have the heavenly mindset. Ano po, na kahit nandito ka, you are looking forward that there is heaven, no? Kaya nga po sabi sa salita ng Panginoon, in Colossians 3, di ba? Ano po ang sabi po doon? 3:2, set your mind on things. Sino po nakakalam ng verse? Set your mind on things above. Alam po natin yung verse po na yan, no? Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Sinabi po ng Panginoon, ito pong salita po na ito, doon sa mga naniwala. Nasabi niya, ituon mo ang iyong kaisipan, no po, kung ano ang nasa itaas. And that is God, that is heaven. So while we are here on earth, we set our mind on what is eternal, on what is divine, on what is spiritual. Even our thoughts, our desire, ano po? Kaya ang iyo bang kaisipan ngayon, punong-puno pa yan ng makalangit na bagay, ang isip mo? O ang iyong kaisipan ay punong-puno ano po ng mga makakamundong bagay? Yung tinatrabaho mo ba? Yung ginagawa mo? Yung gusto mong maasam? Yung gusto mong makamit? Ito lamang ba ay hanggang dito sa lupa? O lahat ng gusto mong trabahuhin, gusto mo merong impact up to eternity? Yan po yung gusto po natin. Ano po? And when you think about ano po, the eternity, ano po, it will change how you live. Ano po? Heavenly mindset, it changes our perspective and how we will live on earth. Alam niyo po, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, kapag ang kaisipan mo dito sa mundo ay nakatuon pang kalangitan, maninibago po yung pananaw mo sa buhay. Bakit? Kasi naniniwala ka na hindi ito ang tahanan mo. Naniniwala ka na may katapusan ang mundo na to. It will change your perspective and how you will live. Bakit? Kasi kung wala ka pong heavenly mindset, pwede mong sayangin ang iyong buhay dito sa mundo, knowing that there is no heaven. Kaya napakalaga, sa unang hakbang, ano po ng pagiging Kristiyano, if you want to live in the new heaven, magsimula ito sa heavenly mindset. At alam niyo po, when we are not concerned on what is in heaven, when we are not concerned how we will live in heaven, it will affect us on how we will live today. At alam niyo po sino ang perfect example? Ang perfect example na namuhay sa mundo ng punong-puno ng kalangitan ang kanyang puso at ang kanyang isip. Sino po? Si Jesus Christ, no po? Jesus Christ is the perfect example, ano po? 'Di ba siya ay nagkatawang tao? He is 100% human and 100% God. So Jesus Christ lived on earth. Siya po ay namuhay sa mundo, pero ang kanyang pamumuhay, ang puso at kaisipan ay punong-puno ng mga bagay pangkalangitan. Ano po? He came to the world bringing the power, the dominion, and the influence of heaven. Na kahit siya po'y namuhay dito, ang daladala niya, yung kapangyarihan na nagmumula sa langit. Ang daladala niya yung authority, yung influence sa langit. Kaya nung namuhay si Jesus Christ dito, hindi niya sinayang Nung namuhay si Jesus Christ dito, ang inatupag niya lang kung ano yung kalooban ng tatay niya sa langit.
Nung namuhay si Jesus Christ, ang kanya lamang ginawa ay kung ano yung purpose niya na ibinigay sa langit. At ganun din po pa kaya tayo? Ano po? No po, kasi ang Panginoon, yun po ang gusto niya sa atin po. That while we are here on earth, no po, we have that heavenly mindset. Ano ba yung nais ng Diyos? Ano ba yung kailangan ginagawa sa langit? At dapat yun din po ang nagagawa natin dito. Jesus Christ value heavenly things rather than earthly things, kahit na nandito na po siya. Ano po? At ngayon pag-aralan po natin ang buhay po ni Moses. No po? Tayo po'y tatalon sa buhay po ni Moses. Makita po natin, ano po, paano ka po magkakaroon ng heavenly mindset. Kaya po ito tinuturo sa bawat isa, ano po, bago natin mapag-aralan, no? Lahat naman po tayo ay tinanggap po ang Panginoon. Amen? So unang-una mahalaga po yan. Kasi it's hard for you to keep, ano po, to keep heaven in your mind, to keep thinking eternal things when you don't believe in God at the first place, no? Kaya po tayo, tumanggap tayo sa Panginoon, tinanggap natin ng Panginoon. Kaya pag-aaralan po natin sa ating pananampalataya, no? Paano nakakatulong ang pagkakaroon ng heavenly mindset na nakatuon ang pananaw mo sa mga bagay na nais lamang ng Diyos o pangkalangitan. Ano po? Ayan, in Hebrews 11:24 to 27, maikling verse lamang po ito. Pag-aralan po natin, no po, kumbaga, di ba ang Hebrews, tinatawag yan na Hall of Faith. No? Andiyan ang mga character sa Bible. No po, karamihan yun na mga nasa Old Testament kung paano sila nanampalataya. So basahin po natin in chapter 11 verse 24 to 27, ang sabi po diyan, by faith Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ano pong ginawa niya? Choosing rather to be mistreated with the people of God than enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking ahead to the reward, and by faith he left Egypt, not fearing the king's wrath, for he endured, ano po ulit? As seeing him who is invisible. Ano po? Makita po natin, kapag may pananampalataya ka, katulad ni Moises, sabi, di ba? It is only by faith na nakaya niyang makatuon sa mga bagay pangkalangitan, di ba? It is by faith, seeing who is invisible, and that is God. That is God who is in heaven. At alam niyo po, makita po natin, si Moses, because of that faith, dahil sa kanya pong isip na may pananaw pangkalangitan, napakalaki pong epekto nito kung paano ka magdidesisyon sa buhay mo dito sa lupa. At basahin ko po ito sa Tagalog, hindi ko na po nilagay na po at maganda rin pong mabasa at napakadaling intindihin. Sabi niya po, maikli lamang po itong verse. Sabi niya, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa ng anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Di ba po? Ang gandang maintindihan. Itinuturing niyang higit na mas mahalaga ang pagtitiis ng hirap, ano po, dahil sa Mesiyas kaysa sa mga yaman sa Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. No po? Napakaganda po ng salita po ng ating pong Panginoon. No po? Ito po'y nagsisimula doon sa pananampalataya mo. At nung ikaw ay naniwala sa Panginoon, makita natin that dapat yung faith mo, it will change how you will live on earth. Ano po? Ikaw ay naniwala sa Diyos. Ano po? Kailangan po nababago nito kung paano tayo mag-isip, paano tayo mamuhay, paano tayo magdesisyon. Ano po? Decisions in life, our choices in life. Ano po? Kasi si Moises, alam niya kung ano yung mahalaga na bagay sa langit. Alam niya kung ano yung bagay, ano po, na mas matimbang sa kanyang buhay. At naway ganun din po tayo. Alam natin kung ano yung, habang nasa mundo pa lang tayo, alam na natin ano ba yung mas mahalaga, ano ba yung mas matimbang. Ano po?
Moses has this heavenly mindset. Ano po, di ba sabi niya, para niya daw nakakita sa hinaharap. Ano po? Para niyang nakikita, ano po, ang Panginoon. Even it's invisible. But that is faith. Putting your trust, ano po, to the things unseen. Kahit hindi mo nakikita, ikaw ay nananampalataya. Ano po? He know that there is God, that there's thing in heaven. Ano po? So meron lamang po itong 4 na puntos na makikita natin kapag ikaw may pananampalataya at ang isip mo ay nakatuon sa pangkalangitang bagay. Ano po? Ito po ang pwede mong magawa o desisyon o gagawin mo sa buhay mo kahit na nandito ka pa lamang namumuhay sa mundo po na ito. Ano po? Kapag ito meron ka, heavenly mindset, ano po? When you have this heavenly mindset, like Moses, ano po? Unang-una, you will, ano po, choosing identity over title. Mas pipiliin mo yung identity na binigay ng Diyos sa'yo kaysa sa kung anumang mga title. Ano po? So basahin po natin. By faith, Moses, when he was grown up, di ba? Ito po, dahil sa kanyang pananampalataya, nung siya'y nagkaedad, tamang gulang na, nirefuse niya. Ano po? Ayaw niya na siya ay tawagin na anak ng prinsesa ng hari. Ano po? At, di ba, pipiliin mo po yung tayo mo sa Panginoon. At alam niyo po, kung makita mo itong bagay na to, grabe din yung pananampalataya ni Moses. Kung paano niya nirefuse. Why? Because refusing to be called the son of Pharaoh's daughter, for some, or for many, sayang. Bakit? Pwede kang tawagin ka na ng anak ng hari. Ayaw pa, di ba? Totoo nga naman, parang, ito naman si Moses, parang hindi naman makapaniwala. Tatawagin ka ng anak ng hari. No, sinong gusto maging anak ng hari? Anak ng presidente, di ba mga ganyan? Yung tipong ang ganda ng ibibigay o tayo sa'yo na ibibigay. Pero ni-refuse niya to. Bakit? Kasi maintindihan po natin, ano po, pag ikaw ay tinawag as a son of Pharaoh's daughter, ikaw ay anak na po ng prinsesang hari, for Moses, he know that to be called that, he has to live in comfort. Siya ay mamumuhay to be served and not to serve. For Moses, it is to live in authority of his position. Para kay Moses, kung yayakapin ko tong tawag na to, mamumuhay ako dun sa comfort kasi anak ako ng hari. Gusto kong mamuhay yung walang hirap. Gusto ko bang mamuhay nung wala lang problema? Gusto kong mamuhay ng ako lang yung taga-utos. Ayokong inuutusan ako. Ano po, kung ako lang talaga, hindi ko rin pipiliin. Ano po, kasi alam na natin si Lord ang mas matimbang, di ba? Gusto mo yan. You are to be served and not to serve. You are to live in security. Di ba? Kung titignan mo lamang po, kung earthly mindset, kung earthly thinking, okay ako dito. Ayos to. I will live in comfort. I will live. People will serve me. I will live in position, in authority. Okay sa akin to. Maganda to. Ano po? Pero ang gusto ko pong makita, no? Baka may mga anak ng hari dito, anak ng presidente. Ano po? Okay po yan. Ano po? Gusto ko makita natin that it is okay if God is positioning you, no? This world will offer you that title, that position. Pero alam po ni Moses na pag pinili niya ang titulo na to, mako-compromise niya yung identity niya bilang anak ng Diyos. Nakukuha po natin? So marami pong bagay sa mundo na pwedeng i-offer sa'yo, pwede mong tayuan, but if it will compromise na po your stand as a child of God, wag na lang. Nakukuha po natin, may i-offer ang mundo sa'yo, may ibibigay ang mundo sa'yong posisyon, titulo, kayamanan, o kahit ano. Pero kung kukunin mo yon, yayakapin mo yon, at mawawala yung paninindigan mo bilang anak ng Diyos, wag na lang. Kaya po, doon naintindihan natin si Moses. Why? Because he understand that to be called, his identity is a child of God. He is to serve the people, not to be served. Ano po? He is to use the love, compassionate, and kindness, not the authority and position na meron po siya. So makita natin, and what is our position sa atin pong buhay? Ano po ba yung choosing your identity? And when you have heavenly mindset,
I want to tell you that you are a citizen of heaven. Amen. Sino dito na alam mong foreigner ka lang? Di ba? Minsan ka nalang maging foreigner, di ba? Maganda, di ba? Foreigner. Kasi parang ganito po yan. Kapag ang ibang lahi, kasama natin, kitang-kita mo siya. Di ba po? Kapansin-pansin. No, ayoko naman pong sabihin, marami ring matatangos na ilong na Pilipino, no? Sabihin natin, sobrang puti, di ba? Sobrang kakaiba talaga siya sa kulay ng Pilipino, o yung kanyang itsura. Kitang-kita mo kapag foreigner. At ang Kristiyano, ganun din. Hindi ka taga rito, taga-langit ka. At kung hindi makikita ng tao sa mundo na wala kang kinaibahan sa kanila, nakakatakot po yun. So I want to tell you that you are a citizen of heaven. Sabi mo, hindi ka taga rito, taga-langit ka. Sabi mo sa kanya, hindi ka taga rito, taga-langit ka. Amen? Pero wag mo namang sabihin umuwi na siya, no? Basta hindi tayo taga rito, no po? Si Lord na bahala kung kailan tayo uuwi sa totoong tahanan po natin, ano po? So choosing your identity, ano po, over title, you are walking on earth as a citizen of heaven. So kung tagalangit ka, our ways must be different to the ways of the world. Ano po? If the world will offer you so many things that will compromise your identity as a child of God, mahirap po yan. Kailangan heavenly mindset. Ano po? Lalo sa mundo ngayon. Grabe po ang ino-offer ng mundo ngayon na talagang pwede mong itago. Hindi na lang ako Kristiyano kasi grabe to. No po, marami pong pwedeng i-offer ang mundo po sa atin. Pero gusto ko pong makita natin, ano po, that our responsibility as a citizen of heaven is to demonstrate God's kingdom here on earth. Ang ating pong trabaho ay katulad po ni Jesus Christ to demonstrate, to show the people, no po, ipakita mo sa tao kung ano ba yung kaharian ng Diyos, no po? At posible ba yon, no? Na kung ano yung pamumuhay sa langit, kung ano yung nararanasan sa langit, ay pwede mong i-demonstrate dito? Yes. Why? Because Jesus Christ taught His disciple, Jesus Christ taught us to pray, ano po, that, ano po, sabi niya, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So kung ano yung kalooban ng Diyos sa langit, ano yung meron sa kingdom sa langit, our responsibility as a citizen of heaven is to demonstrate it here on earth. Si Jesus Christ, ano po, ayan ang kanyang panalangin, kaya ayan ang kanyang ginawa, siya ay nasa earth, but He is doing the will of God here on earth as it is in heaven. Ano po? What is the kingdom of God? The kingdom of God, it is, it's full of His word, love. At kapag tayo mamumuhay dito sa mundo, ganun din po. Kung ano yung nasa kingdom ni Lord, yun yung ini-influence mo dito. So, are we influencing the things of heaven here on earth? Ano po, nakikita ba nila na yung impluwensya, ano po, yung will, kalooban sa langit, ay nandito po, no, sa lupa at nararanasan natin. So, we are citizen of heaven. Tayo po ay anak ng Diyos. Kaya kung heavenly mindset ka, hindi ako taga rito. May inihandang tahanan ng Diyos. Kaya kung ayan ang i-offer ng mundo, mawawala ang tayo ko bilang anak ng Diyos, ay wag na lang. Amen po? So number one, when you have that heavenly mindset, nakatuon ang kaisipan mo dun lang sa kalangitan, sa Panginoon, you will choose your identity over title in this world. Amen po? At pangalawa, refusing pleasures of sin. Ano po? Pangalawa, refusing pleasures of sin. And Hebrews 11:25, sabi po dyan, ayaw niyang matawag po na ganon, posisyon na ganon. Pero ito na lang ang pipiliin ko. Choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Kumbaga sa Tagalog, ano po yung sinasabi niya, mas pipiliin ko pa makiisa sa dalamhati, sa kaapihan na dinaranas ng mga anak ng Diyos kesa magsaya
doon, sa binibigay ng kasalanan. At kung ikaw, heavenly-minded ka, you have that heavenly mindset, you will understand, you will know that sin is not the thing that we will do in heaven. Kaya napakahirap. Gusto po natin mapunta yung po ang ating gusto mapuntahan, yung heaven. But we must understand, katulad po ni Moses, that doing sin, is not things from heaven. Ang kasalanan ay hindi po galing sa langit. Ang mga bagay na ating gagawin na hindi po kalooban ng Diyos, ay hindi po galing sa Kanya yan. Kung alam mo na ang mga bagay na to ay hindi mula sa langit, katulad po ni Moses, naway magkaroon po tayo ng lakas ng loob na magdesisyon araw-araw na piliin ang kalooban ng Diyos kaysa piliin ang panandaliang kasiyahan sa kasalanan. At pinakita niya na po dyan, makita niyo po yung word, to enjoy the fleeting pleasure of sin. Ano po ang ibig sabihin po niyan? Fleeting pleasure, panandalian lang. Ang kasalanan, ang kasiyahan sa kasalanan, ito po'y panandalian lang. Ngayon nag-e-enjoy ka, ngayon masaya ka, pero pagkatapos mo pong gawin yan, kamusta kaya ang iyong buhay, eternity? A pleasure of sin, it is only passing by. Pag gumawa ka po ng kasalanan, it will not give you permanent joy. It will only give you a temporary pleasure. At kaya wag po natin piliin yung instant, wag natin piliin yung madali, kasi bang madaling gawin? Mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa sumunod sa Diyos. Amen po? Kaya yung sinasabi dyan, maraming tao ang pwedeng pumili nung instant. Maraming tao pwedeng pumili nung madalian. Maraming tao pwedeng pumili nung pang-temporary. And that is sin. At minsan ang hirap piliin nung bagay that will last, yung kalooban ng Diyos, napakahirap. Sino po minsan nag-i-struggle ka, sumunod sa Diyos, pero dinedesire mong sumunod sa Diyos. Amen? It's a fleeting pleasure of sin. Huwag po tayong magpadala sa instant gratification. Yung tawag ng laman na panandalian lang. Why? Heavenly mindset, refusing pleasures of sin. Since pleasure is fleeting, ang kasalanan ay madaling mawala, temporary lang, but God's presence and God's reward is eternal. Amen po ba ron? Ang kasalanan ay panandalian, pero ang presensya ng Diyos ay panghabang buhay. Pero tayo po, minsan we struggle. Dalaga doon tayo sa madali, doon tayo sa quick, doon tayo sa instant. But the Lord is telling us, the sin's pleasure, it's only passing by. Masarap, madaling gawin, but God's reward and presence, it is eternal. So, sin hinder our relationship with God. The sin, a heavenly mindset, it refines our desire. Bakit mahalaga na meron kang heavenly mindset? When you are heavenly minded, you will refuse the pleasure of sin. Why? Because a heavenly minded person refined the desire by God. Inaayos din ng Panginoon yung desire ng puso mo. Inaayos din ng Diyos yung puso mo. Kaya ano po yung sinabi kong verse kanina? Set your mind on things above. Set your mind on things. Gising pa po kayo? Ayan. Set your mind on things. Pero hindi natatapos doon. Hindi lang sinabi ng Diyos, ituon mo ang kaisipan mo sa itaas, sa pangkalangitan. Pero sinabi rin po ng Diyos sa next verse po noon, set your mind, your heart on things above, and put to death, therefore, whatever belongs to earthly nature. Kasi dalawa lamang po yan. Sinasabi ko nga po sa mga nakakausap ko that your life, it cannot be empty. Your spirit, it cannot be empty. Ang espiritu o buhay ng tao, hindi pwedeng walang lalaman dyan. Kung hindi mo nilalamanan ng mga pang-espiritong bagay, the world, ang lalaman po dyan. So sabi niya dyan, put to death. Kailangan yung tawag ng laman, bilang isang Kristiyano,
na meron pong heavenly mindset, no po, ang kasalanan ay pinatay na po yan, no po, sa ating pong buhay. At ang kasalanan nga, if we are heavenly minded, we treat the sin as our enemy. Ano po? Kaaway ng Diyos. At ganun din po, kaaway natin yan. Ano po? Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Bakit? Kasi it will hinder you to set your mind on things above when your body is still, ano po, in earthly nature. Mahirap po yan. Ang katawan, ang laman, it's still earthly nature, but you are trying to set your mind on things above. When you set your heart and your mind on things above, earthly nature and earthly things must be put to death. Ano po? Amen po ba ron? Ano po? Lahat po yan. Ano po? At yun po, pangalawa, when you are heavenly minded, yung paningin ay nakatuon sa pangkalangitan, ang kasalanan ayaw mo yan. Kasi alam mong hindi yan gawain sa langit. Ang kasalanan ay, alam mo pong, hindi kalooban ng Diyos. So you will refuse the pleasure of sin. So unang-una po, no, we choose our identity, no po, over title. Piliin natin yung binigay ng Diyos as a citizen of heaven, as a child of God, and refuse the pleasures of sin. At pangatlo po, meron po akong 10 minutes. Ano po ito? Oras ko rin po ang sarili ko dyan. Ayan. So pangatlo po, when you are heavenly minded, nakatuon, you value suffering in Christ over temporary joy. Tingnan po natin yung buhay po ni Moses po dito. Tawagin ko po si Kuya Melver. Sabi niya po sa Hebrews 11:26, he considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking ahead to the reward. No? Binasa ko po sa Tagalog po kanina yan. Ano po, in verse 26, tinuturing ni Moses na mas mahalaga, no po, yung pagtitiis sa hirap. Mas pipiliin niyang magtiis sa hirap, no po, dahil kay Jesus, dahil sa Misayas, kesa magkaroon po ng mga yaman sa Ehipto. At alam niyo po, si Moses nga, ano po, merong inoffer sa kanya na title, merong inoffer sa kanya na magandang pagkakatawag. He has the access to treasures of Egypt. Ano pong ibig sabihin nito? Moses has the access to treasures of Egypt, meaning it's a great riches and a comfortable lifestyle. Pero mas pinili niya po, no, makiisa doon sa pagtitiis o dalamhati dahil sa ating pong Panginoon. And living with eternal perspective, ano po? Living with eternal perspective means rejecting the temporary, yet tempting identities the world will offer. Katulad ni Moses, it will offer you the status, the wealth, the power in favor of your true permanent identity as a child of God, even if it means hardship. Ano po? So sa lahat po ng bagay na nararanasan mo dito sa mundo, ang nais po ng Panginoon, huwag mong ipagpapalit ang Panginoon kahit na nahihirapan ka na. Ano po? Huwag mong ipagpapalit yung tawag ng Diyos. Huwag mo pong ipagpapalit yung relasyon mo sa Panginoon, even it means hardship. Kahit mahirap, kahit na minsan sasablay ka, you have to choose to suffer for Christ. Ano po? You have to choose, sige Lord, kahit po mahirap to, it means hardship. Kahit po hindi to madali ang sumunod, kahit marami akong kakaharapin, kahit minsan personal, mga pangarap, ay kasama ditong i-give up. Why? Status, wealth, power. Minsan yan yung pwedeng maging kapalit. Iiwan mo yan para lang ikaw ay makasunod, no po, sa Panginoon. Value suffering. Tayo po ba, vina-value po ba natin yung suffering with Christ? O kapag mahirap na po, iniiwan na po natin. Ano po? Because we don't want suffering. Kasi po, ang salita pong suffering, kumbaga sa mundo, if you don't have heaven, when you are not heavenly minded,
ang suffering para sa'yo, ito ay para parusahan ka. That's suffering in an earthly mindset. But suffering in Christ, it's a privilege. But suffering for Christ's sake, ito po ay opportunity na mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya po Hallelujah. Kaya po kahit tayo, bilang isa pong mga Kristiyano, no? Sino po yung gusto ko tanungin na minsan dumadaan ka talaga sa suffering? Amen? Pero ang sarap, dumaan sa suffering when you know it is for the glory of God. Amen? Napakahirap po ng suffering. Napakahirap dumaan sa hardship. Pero pag alam mong dun maluluwalhati ang Diyos, ilalaban mo to. Pero pag alam mong dun malulugod ang Panginoon, ilalaban mo to. Ano po? Kasi isa po ito sa bagay na to, but we are not after this. Pero po anong sabi po ni Moses? Ano po? For he was looking ahead to the reward. Meron po talaga. Even we are not after this, but God is faithful. Yung suffering mo, yung pagsunod mo sa Panginoon, ito po ay may inihanda pong reward ang Panginoon para sa'yo. So if you are suffering for Christ's sake, you are choosing to follow God, if it means it's hardship, I want to tell you that your labor in the Lord is not in vain. Yung pagpapagal mo po sa Panginoon, kahit nahihirapan, minsan lumalabas sa bibig mo, ayoko na, susuko na ako. But I want to tell you that there is a reward. At alam niyo po, if there is a reward, ito po ang gusto kong makita neto. If there is a reward, it seems like yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, there is an impact in heaven. You are serving, and it's like you are investing your life to God. Because there is something na ibibigay po ang Diyos sa'yo. May binibigay ka sa Panginoon, may reward. May paglilingkod ka, may reward. And so ang tanong po, ano sa atin? Dito po sa mundong ito, ano po? Ayun po, he was looking to the reward. Are you investing for eternity? Ito po ang ginagawa ni Moses. He is heavenly minded. Alam niya na kahit mahirap to, kahit na dadaan sa suffering, there is a reward that I was looking ahead. Are you investing for eternity? Maganda po itong tanong sa panahon po ngayon. Lalo, kamusta ang buhay o preparasyon na ginagawa mo para sa eternity? Are you investing for eternity? Ano po? It's either two things. You will invest things that will perish or things that will last. Yung bagay po kaya na ginagawa natin, ito po kaya ay may reward? Ito po kaya ay may impact sa langit? Yung bagay po kaya na ginagawa mo, ngayon pa lamang sa mundo, katulad ng Hesukristo, ito po kaya it will last? Or the things that we labor will perish? Kasi po sa mundo, pwedeng pag-ipunan mo, pwede kang maglagay ng maraming pera sa bangko, pwede kang pagtrabahuhan, magkaroon ng magandang bagay, lahat, ano po? All the wealth, all the status, ano po, lahat ng magandang buhay ay paghahandaan mo. And that is okay. But how about, ano po, your preparation for your life to eternity? Sinasabi ko nga po to sa mga youth, ano po, pag darating ang panahon, di ba, iniwan mo, hindi ka naglingkod, ayaw mo maglingkod, ayaw mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon, yung pera mo ay bilyon-bilyon, sa bangko, talagang trilyon-trilyon, no po? Lahat may bahay, lahat ng kayamanan ay meron ka dito sa mundo. Biglang dumating ang Diyos. Di ba po? Are we laboring for the things that will perish or the things that will last? Katulad po, nung sa parable of the talent, lahat tayo ay binigyan ng buhay ng Panginoon. At ang tanong, katulad po nung master,
paano mo ininvest ang buhay mo? Paano mo ginamit? Why? Because one day we will be held accountable to the Lord. Haharap ka sa Diyos, paano mo ginamit yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Ano po? So tayo po sa ating pong buhay, you have to invest your time wisely. Gamitin po natin, katulad po ng parable of the talent. Ito po yung nakita natin how they invest their life. Invest your time wisely. Use your talent fully. Pag nag-serve ka, ibigay mo sa Diyos. Ipagamit mo po sa Panginoon. And not just our time, our talent, but we also steward our treasure faithfully. Ano po? These are some of the things that we are investing na meron pong impact sa langit. Paano mo ginagawa saan mo nilalaan ang oras mo, it will have an impact to heaven. Paano mo ginagamit yung talent mo, yung iyong ministry, and even how do you steward your treasure. Ano po? Kasama po yan, no? Kaya po, marami din po palang salamat. Before po ako pumunta sa last point, we wanna thank you. Kasi po ang ating pong simbahan, di ba? Meron po tayong project flooring. No, mamaya i-announce po ito. No, kaya marami pong salamat dahil meron na pong mga tao na nagbigay. No po, ipapaayos po natin itong sahig. Ano po, syempre gusto po natin kung meron tayong higit na mas pinapaganda ay tahanan ng Panginoon. Ano po? At syempre, ano po, meron tayong project flooring. Kaya po meron na daw pong mga nagbigay. Ano po, mamaya i-announce to. Pero ngayon pa lamang po ay salamat. Kasi po, no, ipinapakita ng Diyos sa atin yung kahalagahan ng pag-i-steward kung paano din natin ma-i-honor si Lord with our wealth. Ano po? Kaya po marami pong salamat. Pwede po ba nating palakpakan po ang Panginoon? Because the Lord is faithful, ni minsan ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So lastly, ano po, I will end with this. Unang-una, your heavenly mindset. Kung meron yan, it shows your identity as a child and a citizen of heaven, refusing the sin, and you value suffering, ano po, kaysa sa mga bagay lang dito po sa mundo, and ano po, fixing our eyes on Jesus. If you are heavenly minded, ito dapat ang ginagawa natin. Kung talagang nakatuon ang iyong kaisipan, dito pa lang sa lupa, ang mata mo po ay nakatuon palagi sa Panginoong Diyos. At ang sabi niya po dito, by faith he left Egypt, not fearing the king's wrath, for he endured as seeing him who is invisible. Wow! Mayroong word na seeing. Paano po kaya yun, no? Nakikita mo, pero invisible. Seeing him who is invisible. It means your faith. It means your trust and your hope na kahit hindi mo nakikita si Jesus, may sinabi diyang seeing. Kaya kahit po na narito pa lang tayo sa lupa, we have to fix our eyes on Jesus. At makita po natin dyan, ano po, by faith, he left Egypt. It's obedience to the Lord. Not fearing the king's wrath. It is courage. Pero po yung salita, endured. Lahat ay tiniis. Bakit? Kahit nahihirapan ka, minsan sinasabi mo, Lord, ang hirap naman dito sa mundo. But you have to fix your eyes on Jesus, knowing na Lord, ang hirap dito, pero alam ko, hindi ito yung huli. Alam ko na hindi ito yung tahanan ko. Panginoon, kahit na ang gulo-gulo dito sa mundo ngayon na to, alam ko ay hindi ito ang pinipare mo para sa akin. No po, we are putting our hope to Jesus Christ. Fixing our eyes na kahit napakahirap, alam mo na darating ang panahon, no po, na mawawala ang paghihirap na to. There's no sorrow, there's no pain. Kaya kung ano man pong nararanasan mo dyan, you just have to endure it. Ang pagtitiis, ano po, kasama ang banal na spirito, at ang mata natin ay nakatuon sa Panginoon, na alam po natin na may inihanda po ang Panginoon po sa atin. Ano po? We are citizen of heaven. Ano po yung ginagawa natin? Bilang isang citizen of heaven, tayo po ay nakatuon lang sa Diyos, nag-aantay sa Panginoon, where the Lord Jesus Christ live. Bilang isang anak ng Diyos, yung tahanan po ng Panginoon, doon po tayo, ano po? Where Jesus Christ live, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Ano po? Sino minsan yung panalangin mo, ganyan eh, no?
Minsan, mali, Lord, ang gulo dito. Ayoko na dito. Ano po? So inaantay natin, Lord, kailan ka babalik? Gusto ko na pong maranasan yan. Ano po? Kasi marami nga tayong suffering na pinagdadaanan po dito. So minsan yung panalangin mo, no? Ganun na. Lord, I am waiting for you. Panginoon, ang hirap dito. Inaantay kitang bumalik. Inaantay kita na maranasan ko. Ano po? Yung joy, yung there's no sorrow, there's no pain na yan. Pero habang tayo po ay nandito sa mundo, ano po ba, yung heaven, paano tayo magkakaroon, na mararanasan mo yung heaven while you are here on earth. That is yung heavenly mindset. Nasa lupa ka, pero ang isip mo ay nakatuon lang, sa Panginoon. To embrace a heavenly mindset is to live with eternal peace in a temporary world. Kapag meron ka pong puso, ang kaisipan mo ay nakatuon sa Panginoon, kaya mong mamuhay dito sa mundo nang merong kapayapaan sa mundo na temporary lang, meron kang eternal peace. Why? Kasi ang mata mo nakatuon po sa ating pong Panginoon. And heaven, pag ang salitang langit, kung iisipin po natin, we want that. It is our future home. Heaven is our future home, but it's also our present hope. Knowing that anumang suffering ang pinagdadaanan natin, gaano man po kabigat yan, knowing na meron po tayong langit, this is our present hope. Meron tayong pinanghahawakan na may inihanda ang Diyos na maganda para sa bawat isa. So ang tanong, are you living now with a heavenly mindset? Paano mo ine-invest ang buhay mo ngayon dito po sa mundo? How do you prepare your life for eternity? Kasi pwedeng marami, gusto natin sa langit. But how do we prepare? How do we invest our life for eternity? Maganda po, na ngayon pa lang, dito pa lang, ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong mata, ay nakatuon lamang sa Panginoon, hindi kung ano-ano pong bagay, hindi sa makamundo, hindi sa tao, but our eyes fix only in Jesus Christ because He is our hope. Ang ating pong Panginoon, siya po ang ating hope, siya ang ating pag-asa, at siya po ang titignan natin, anumang suffering ang ating kakaharapin, knowing that there is heaven, knowing that there is home prepared for us. Kaya po sa ating pong buhay, God is our hope, but right now, how do we invest our life? Kaya po sa mga oras po na ito, maganda po na patuloy nating ma-evaluate ang ating pong buhay. Ano ba yung ginagawa mo? Sino ba yung lagi mong hinahanap-hanap sa buhay mo? Sino ba yung pinagbibigyan mo ng oras? Nagbibigyan mo ng lakas? And let us serve the Lord. Let us obey the Lord and let us surrender our life to Jesus Christ. Live on earth as if it is you are in heaven. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. At kung ikaw po yung tao na yan, Lord, I want, God, my future home, and you are my present hope. Panginoon, ikaw ang hahanapin ko, ikaw ang pag-asa ko, sa iyo ako didikit, ikaw ang sandigan ko. Panginoon, kaya pwede ka po ba tumayo ngayong umaga po na ito? At pwede po ba kung minsan, ikaw yung tao na parang nawawalan ka na ng pag-asa, parang nawawalan ka na ng hope, parang nawawalan ka na ng pananampalataya, gusto mo nang sumuko, dapang-dapa na yung buhay mo, gusto kong ipaalala na ang Diyos ang pag-asa mo, na ang Diyos ang sandigan mo. Amen po ba ron? And if you are that person that sometimes parang yung pananampalataya nasi-shake when there is suffering, at minsan ang hirap po ng word na endurance. But when you know that there is God who are in heaven that is with us today here on earth, enduring suffering, enduring pain, it is a privilege for us. Kaya po ikaw yung tao na parang minsan nanghihina ang pananampalataya, nawawala yung iyong kaisipan na ituon sa Panginoon because of those things na nangyayari po sa mundo. I want to encourage you that Jesus Christ is our only and living hope. Kaya pwede mo po bang itaas ang mga kamay po na yan sa Panginoon?
And bago po tayo lumapit, magpa-minister sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong salita, Lord, that giving us, oh God, the assurance that the things that we hope for, it is you. Panginoon, ano man po ang nararanasan namin dito sa mundo, marami pong salamat dahil hindi ito permanente. Lord, you prepare a home, you prepared a house for us, and Lord, one day we want to hear you saying to us, well done, my good and faithful servant. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, turuan mo kaming maging tapat. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay turuan mo na po kami mamuhay kung paano kami mamumuhay sa langit, Panginoon. And right now, pwede po ba tayo lumapit po sa Panginoon? And let this song be our personal prayer to the Lord. Oh, hallelujah. Holy Spirit, oh God, minister to your people. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Hallelujah. Pwede mo bang itaas sa mga kamay na yan sa Panginoon? Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang mapantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Hallelujah. Sige, patuloy nating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, ito po'y gawin nating panalangin. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Hallelujah. Come on, pwede mo bang itaas sa mga kamay na yan sa Panginoon? Oh, ikaw lang, Panginoon. Wala nang nanaisin pa, kundi Oh, mamalagi yes. sa Hallelujah. Oh, ikaw lang, Panginoon. aming Ama. Oh, walang papantay sa'yo. Oh, Diyos. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng Hallelujah, come on. Pwede mo bang itaas mo ang kamay na yan at sabihin mo sa Panginoon, O Diyos, sa mundong ito, wala na po akong hahanapin pa, Panginoon. Hallelujah. wala nang Oh God, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon. Lord, we value you, oh God. We value your presence, Lord. kundi mamalagi Yes, Lord, sa hallelujah.
manalangin sa Panginoon. Oh, hallelujah! Oh, Panginoon, Ikaw lamang! Lagi kang pupurihin. Yes, Lord! Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang wala. Sige po, sabihin mo sa Panginoon yan. Hallelujah! Oh God, set our hearts, ignite our hearts on fire again. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin. Hallelujah! O Panginoon, hayaan mo po. Ikaw lang ang hanapin ng aming puso. Hallelujah! O Panginoon, Ikaw lamang, Panginoon! Hallelujah! Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah! Pasasalamat tayo Ikaw sa'yo. lamang, O Diyos. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, Hallelujah! ikaw lamang. O Ikaw lamang, Panginoon. Pwede mo bang itaas sa mga kamay na yan sa Panginoon? Hallelujah! O Ikaw lang, Panginoon, ang aming pupurihin. O Diyos, hayaan mo ng aming kaisipan, ang aming puso't kaluluwa ay sa'yo lang, O Diyos. Hallelujah! Kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, Oh God, hallelujah! Hallelujah! Pwede mo bang patuloy pong itaas sa mga kamay na yan sa Panginoon? Hallelujah! Oh God, I pray today. Continue, Lord, to ignite the hearts of your people. Banal na Espiritu, kami po'y lumalapit sa iyo. Pwede mo bang itaas ang mga kamay na yan? Panginoon, Ikaw mo ang magbigay sa amin ng uhaw at kagutuman sa iyong salita. Panginoon, kung meron dito mga nanghihina ang pananampalataya, kung meron dito, Panginoon, that our faith is being shaken, oh God. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Lord, ipakita mo, Ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw lang ang aming sandigan, Panginoon, oh God. Lord, we will put our hope in you, oh God. We will put our hope and trust in you alone, Panginoon. Panginoon, dumaraan po kami sa hirap ng buhay, Panginoon. At naway ilayo mo po kami, Panginoon, na humanap ng pag-asa sa tao, humanap ng pag-asa sa pera, humanap ng pag-asa sa mga makamundong bagay. But Lord, help us to put our hope and trust in you alone. Kahit nasa mahirap pong kalagayan, nasa mahirap po kaming sitwasyon, Panginoon, hayaan mo po kami patuloy na maging tapat, O Diyos. Hayaan mo ang aming puso at isip ay patuloy pong nakatuon, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po sa bawat isa pong naririto, we are not exempted, O God, to experience suffering. But Lord, help us, Holy Spirit, to endure all of this for your glory alone. Kaya Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, hawakan mo ang aming buhay, Panginoon. Lord, ano man ang karanasan namin dito sa mundo, but thank God that we know, Lord, that there is a home that you prepared for us. At ang dalangin po namin, why we are here on earth, help us to do your will. Not our will, but your will be done on our life. Kaya marami pong salamat, Holy Spirit, for what you have done today. Panginoon, patuloy po kami sa iyo titingin. We will fix our eyes on you alone. You are our hope. You are our Savior. You are our Lord and our God. Kaya marami pong salamat, Panginoon. We give you all the glory and all the honor. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody will say, Amen. God bless everyone. Amen. Truly that the Lord is moving in this place.
Kaya naman kung marami kang natutunan, do not hesitate to share your takeaways to your C2S this week. And church, for our tithes and offering, you may send them through GCash or any banks na makikita mo ngayon sa inyong screen. And your COG family would love to pray for you. Kaya naman, feel free to message us for us to know how we can pray for you. Kaya naman, we hope and we pray na makasama pa namin ulit kayo next week. Once again, I am AR. God bless and see you next Sunday.